Nathan on the mix. Maligayang pagdiriwang ng Baragatan sa Manawan. Okay, so ano po yung pangalan niyo po ate? Sa Irene Bulogan. Okay, so Rose Irene. Kamusta naman po yung experience niyo po dito sa Baragatan po? Okay naman po. Okay na hindi. Kasi pero na sa pagkain, naging karne ang ulam namin. Sanay kami sa mga kulay-kulay. Dito naging karne kita po ngayon. Ang lunch namin ay binataang karning mataba ang pa sa akin. Hindi ako kumakain ng mga ganong pagkain. So, sa experience niyo po dito, bago lang po ba or matagal na rin? Times na. Kami yung unang ano nito ng tribal village. So, sa ano po yung mga may share niyo po sa amin about sa kultura niyo po and sa tradisyon din po? Kultura, parang napapalakas. Kasi sineselebrate yung mga kaugalian sa mga kultura namin sa pagsasayaw, gano'n sa sining, yun, na parang nare-recognize, sa Tagalog, yung naalaala ulit. Okay, so ano naman po yung sa kultura niyo po, ano po yung mga para po sa inyo mga importante po doon? Importante sa amin, yung sa aming mga pamumuhay dapat mapalakas pa yung mga paggagawa ng handicrafts, yung mga isa sa hanap buhay. Tapos sa kaugalian namin na yung mga ugali positibo na simple lang pero nakakapagpay ng maayos. Yes po. Na simpleng buhay na. Tapos sa sining naman namin sa mga kultura, gusto namin, hindi mawala yung mga gano'n, sayaw-sayaw, isa yun. Kasi yun na yung kaugalian namin. Apo. So, kamusta naman po yung mga katribo niyo po dito sa paninirahan po sa city? So, di ba po, sanay po kayo sa lugar niyo po. So, paano po yun na dito na po sa city? So, parang nagiging civilized na rin po ba? Oo naman. Apo. Pero kahit civilized man kami, hindi rin namin nalilimutan. Yes po. Yan. Pagiging katutubo. Yes po. Ayan po yung mahalaga. So, yun lang po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. DJ Nathan on the mix. So, ayan, good afternoon po. Ako po si Roel Deliaso, galing po ng Western Philippines University. Ang major po namin is physical education. So, nandito po kami ngayon para po mag-conduct ng kaunting interview lang po. Sige po. First po na gusto namin malaman yung pangalan niyo po. Ako po si Ri Pora, katutubong Batak na naninirahan sa Ruas, Palawan. So, pagdating po sa Batak, ano po yung mga pangunahing produkto na meron po kayo?
yung pinaka-produkto po talaga ng ano ng Katutubong Batak, yung mga ginagawa sa ano, yung mga handicraft po, mga banig, basket, yung katulad yun, tinatawag sa amin rarong o di kaya balula. Tapos mga bunga ng kahoy, po yung mga Sa buong Rojas po, ilang percent po yung populasyon po ng indigenous people na Batak? sa Ruas po mga 25% lang po. 25%. Oh, madami pa din. So, kamusta naman po yung experience nyo dito sa Baragatan? Ito, pangalawang pagkakataon namin na po ito na pumunta dito kasama. Medyo masaya kami kasi siyempre nakasama ka sa mga ganitong mga okasyon. Kasi noong unang mga panahon hindi po talaga napapansin yung tribo ng Katutubong Batak. So ngayon po pasama po kami na nandito kami, masaya po. At sa ngayon po ba may mga nararanasan pa rin po ba kayong diskriminasyon pagdating po sa Opo. Kasi hindi po yung mawala na mayroong mga karamihan po sa Katutubong Batak talagang hindi halos nakapag-aral dahil yun na nga nahiya po sila? Oo. Yun po yung Saan po ba located yung Batak po sa Rojas? Saan po banda? Ng mga... Yung Katutubong Batak po ay tatlong barangay lang po yan. Barangay Abarwan, Barangay Karamay at saka Barangay Tinitian. Yan lang po yung mga location na mayroong Katutubong Batak. Ano naman po yung tawag sa mga elders nyo po? O yung mga ninuno nyo po? Yung mga ninuno po ng Katutubong Batak, may tinatawag sa amin na pagbalngan. Yun po yung nangunguna. Yung lagwasan, yun po yung pangalawa sa pagbalngan. Kapag wala yung pagbalngan, siya yung namamahala sa komunidad. So, kung ano yung mga nangyayari sa komunidad, siya po yung inaatasan na mag-ayos o ano mga problema. Tapos yung pangarapan po at saka madngan. Yung madngan, yun po yung yung parang tanod siya na inutos-utosan. Sa palagay nyo po, ano po yung maaaring maipagmalaki nyo sa ibang tribo or sa ibang barangay? Siguro yung may pagmalaki po namin kasi dahil na rin po sanay kami sa gubat. Ang Katutubong Batak kasi pagdating sa gubat walang inaasang pagkain kundi ang yamang gubat. Kaya doon kami biyasa, doon kami sanay na manguha ng pagkain kahit walang bigas, wala kaming pusporo, wala kayong mga siguradong pagkain, pero kaya namin nabuhayin yung sarili namin sa pamamagitan po ng yamang gubat. Meron po bang mga kaugalian kayo dati na nabago na po sa pagdating ng panahon? Yung natatandaan ko po kasi nung una mga panahon, yung Katutubong Batak, yung binubuntis pa lang, pwede siyang asawahin ng mga matatanda na. Halimbawa na lang, ako pag nalaman na yung binubuntis ng isang babae ay babae, pwede kong sabihin na ako yung ako na lang yung magpalaki. Na po agad siya. So ngayon po, medyo hindi na nawawala na rin. Bagamat nandyan pa rin siya, pero hindi na pinapractice. Unti-unti na namin minawala. So yung mga bata po ngayon nakakapag-aral na din po sila? Sa ngayon po, sa tulong ng Panginoon, mayroon na rin po ng mga nakapag-aral at patuloy po na nag-aaral. Pero mas marami pa rin po yung hindi nag-aaral. Sige po, yun lang po. Maraming salamat Sige po. Salamat po. DJ Nathan on the mix. Galing po kami sa Western Philippines University, PPC Campus. Kami po ay Bachelor Physical Education. And may mga konting tanong lang po kami regarding sa mga experience niyo po sa Baragatan. Kamusta naman po yung experience niyo, nanay, sa Baragatan? Baragatan, maganda siya dahil nakakakuha tayo ng talento, experience, nagkakaisa lalo sa ating gobernador, congressman, sa lahat ng kanyang kabalikat. Pangatlo, ang ating
IPMAR. Simula po ako nung nakaraan, 2023, IPMAR. Si Purita, Siguritan, siya po IPMAR dati. Nakuha na po ako talaga na nag-handle sa tribe ng Mugbog. Ang tribe ko po ay Islam, Mugbog, Balibusan, Palawan. Kaya sa ngayon, pangalawa, 2024, ako pa rin po ang kinuha dahil doon sa interview, tumama po yung interview sa akin kung sino po yung panguna na matanda, kanununuan, humawak ng tradisyon, kultura, o bilang pamuno ng Balabak. Ang pamuno ng Balabak ay aking dulo. Tatay po ng dulo kong kapuyong, kundi yung ano talaga ay si Hanglima Abdurrahman. Kaya maganda po yung barangatan, dito tayo nakita-kita, sama-sama, tulong-tulong, lahat po ng gawain dapat magkaisa para kayang-kaya. So, sana po magustuhan din ninyo yung aking sinabi. Nagpapasalamat din po ako ng mga mamuno ng Palawan. Kaya po sinabi ko kanina, gobernador, vice gobernador, congressman, lahat ng ng gobyerno, ako'y nagpapasalamat. Dahil dito po na naramdaman, nakita yung pagkakaisa at yung pagmamahalan bawat isa. Bali, kayo po ay tribong Mulbog, Nanay. po. Bali, saan po ba galing ang tribong Mulbog? Balabak. Malabak. Magmula po sa Bangge, may mulbog yan. Bangge, Balabak. Yun po ang ng mulbog talaga. Pero ngayon, pati dito sa Puerto, may mga kamag-anak na po ako na mulbog. Kaso lang hindi nila kaya ipaliwanag sino ba ang pamuno ng mulbog at ano ba ang tradisyon na ginagawa. Ganito na po. Kami po ay kapag ang bahay po, bakit ganito ang tanong? Bakit ganito ang style? Dahil po doon sa nag-iiwas po ng samang panahon para hindi po matumba. Dahil ang kadalasan yung bahay ng mga kalungkusan namin ay tabing dagat. Opo, sila po ay nag-decorate, bilang makulay, ganun po yung style talaga. Ito naman po ay ginagamit sa halimbawa may kinakasal. Okay, mga ceremony po. Oo, yan yung corona ng ikakasal. Sa ngayon po, nakikita ko wala na po silang ganun, kundi nakapurong lang. Pero yung kanununuan namin, Yan po ang talaga. Opo, kay makulay may mga po. Nganga, may mga kagaya sa akin, bilang ang tawag sa akin ng samahan sa babae. Ako po yung iniwanan ng aking nanay, Lola, na bilang mag-advise sa mga bata. Ito po yung traditional natin. Ito po yung kultura natin bilang ng mulbo. Islam ng mulbo. Last na tanong, Nanay, ano po yung mga maipagmamalaki o sabihin po natin naiiba na katangian ninyo sa ibang tribo? Ako po pinagmamalaki ko talaga dahil sila, ang mga mulbo, mula noon hanggang ngayon, kapag sinabi ay kultura o tradisyon ng mulbo, nagkakaisa po sila. Doon ko po pinagmamalaki dahil inayakap nila yung tradisyon ng magulang nila. Kagaya po ako, ang tradisyon po ng tatay ko ay panimusan Tagbanwa. Ibig sabihin, Palawan din siya. Pero ang inayakap ko ngayon yung tradisyon ng nanay ko. Opo. Yun po ang inayakap. Kaya may pinagmamalaki ako kahit sa sarili ko o sino man. Proud na proud ako sa tradisyon, kultura ng mulbo. Sige, Nanay. Maraming salamat po. Maaari ko po bang malaman yung pangalan nyo, Nanay? Pangalan ko po ay Marbia Tambuyong Daon. Tambu. Marbia. Nanay Marbia, maraming salamat po. Salamat Sana makita din. po ni namin kayo ulit sa susunod na baragatan. Sana Salamat po. tayo po ang masama-sama. Opo, salamat po. DJ Nathan on the mix. Magandang hapon. Ito ang mga mag-aaral mo na sa pag-aaralan ng Western Philippines University.
Naririto po kami upang mag-conduct ng isang video upang malaman po namin ang mga katangian ng inyong tribo. Una po, maaari ko po ba malaman ang inyong pangalan? Naklida. Siya po si Nanay Naklida. Ano po ang inyong tribo? Saan po ba dito sa lugar ng Palawan matatagpuan ang inyong mga tribo? Palawan? So, maaari ko po malaman, ano po yung mga naging experience nyo dito sa Barangay? Naging masering po ba? Ano po yung mga katangian ng inyong tribo na pinagmamalaki niyo po sa inyo? Opo. Nauna, pinagmamalaki namin sa aming lugar. Kabuhayan namin doon. Kami doon sa kabutukan. Ang karamihan pagkain namin. Yung tulad ng mga kamuting kahoy, kamuting bagin, bungang kahoy, sari-sari ng prutas. Katangian, marami rin naman. Tulad ng katangian na pwede namin ipagmamalaki. Ngayon, nakikita namin ang iba't iba ng kasuotan. Di po ba? Kung hindi mo maanuhan, hindi magsalita, hindi mo mapagkamalan. Na ito'y katutubong Palawan o anong pan. Pero para sa akin, kahit nandito po ako sa karamihan, sa kabihasnan, mas matamisin ko pa ang sarili naming kasuotan. So, ano po yung yung katangian na nauhilo po kayo sa inyo? Tinatawag namin na bagi-bagi. Sa ibang lingwahe, tahak-tahak. Hati-hati ko ba? Tagalog. Pagkain. Halimbawa, ang kapitbahay. Isang halimbawa lang ng kapitbahay. Tulad nito, kapag kami makahuli ng halimbawa, iwan lang natin ha, mabuda mo. Yan kasi, di ba, kami, ganyan kami sa kabundukan. Hindi na po kailangan yung pera o bibili ka pa. Karpi-karpi po yan. Yan. Hindi na magbili. Halimbawa naman, isda. Makakuha ng isda. Halimbawa, mangingisda kami kasi karamihan kami isda namin sipot, kana. Yung kapitbahay, hindi siya nakasabay. Hindi sa inyo. Kaya ba po ang meaning ng Palawan? Kaya ba pa po ang tawag sa Palawan? Para sa akin, wala na rin akong ibang malaman. Ito magtawag sa iba natin sa Palawan. Palawan talaga, di ba? Isa lang ito. Isang lahi ang bakong kaga. Yung taot bato, natawag lang siguro taot bato, di ba? Karamihan sa kanila, kadalasan sa mga masama ang panahon, pumapasok sila sa iba. Kaya tinawag sila na taot bato. Palawan. Iba naman po Palawan. Ang totoo kami, Palawan. Yan. Kasi ang Palawan, parang gusto sa amin. So, kami diyon sa Palawan.